Noong Oktubre taong 2023, naging laman ng mga balita si Wang Xikang, ang tagapagmana ng kilalang Wanda Group sa China matapos iulat ng media ang opisyal na paghihiwalay nila ng kanyang nobyang social media influencer na si Huang Yiming. Ngunit hindi pa man humuhupa ang usapin, isang mas nakakagulat na revelasyon ang lumabas. Inilantad ni Huang Yiming na meron silang anak na babae sa labas ng kasal. Dahil dito, ilang buwan itong namayagpag sa mga search rankings at naging sentro ng atensyon ng publiko. Habang abala ang lahat sa kontrobersyang ito, isang post naman sa Weibo mula sa isang abogado ang halos natabunan ng napakaraming entertainment news, ngunit para sa mga nakabasa nito, isa itong nakakabahalang babala. Sa post, isiniwalat ng abogado na ang bayaw ng isang bilyonaryo ay inaresto dahil sa pagkakasangkot sa isang pagpaslang at kasalukuyang nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay sa isang itinakdang lugar. Ang tinutukoy na bilyonaryong ito ay si Wang Jianlin, ang pinuno ng Wanda Group, at ang tinutukoy na pamangkin nito na isang social media celebrity ay walang iba kundi si Wang Xikang. Ang lalaking inaresto ay si Lin Yu, isa ring kilalang bilyonaryo sa China at may-ari ng ilang multinational na kumpanya. Sa pagtatapos ng taong 2023, hindi pa gaanong pinapansin noon ng publiko ang balitang ito. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang lumabas ang isang ulat mula sa international media na nagsasabing humingi umano ng tulong ang mga pulis sa China kaugnay ng investigasyon sa isang 20 taong gulang na kaso ng pagpaslang sa Sweden. Hindi naman nagtagal, mabilis na kumalat sa iba't ibang media platform ang pangalan ni Lin Yu. Ang mas ikinagulat ng marami ay nang mabunyag na siya ay tiyuhin ni Wang Xikang at pinaghihinala ang sangkot hindi lamang sa isang kaso kundi sa pagkamatay ng dalawa niyang asawa. Doon nagsimulang mapagtanto ng publiko na ang makapangyarihang bilyonaryong ito ay matagal nang nadadawit pala sa ilang mabibigat na kasong kriminal. Ngunit sino nga ba talaga si Lin Yu at paano siya naiugnay sa pagkamatay ng dalawa niyang asawa? At higit sa lahat, paano niya nagawang makaiwas sa batas sa loob ng napakaraming taon? Yan ang tatalakayin natin sa kasong ibabahagi ko ngayon. Pero bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Balikan natin ang umaga ng ika-18 ng Marso taong 2003 sa isang ordinaryong tahanan sa distrito ng Högsbo sa timog-kanlurang bahagi ng Gothenburg, ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa Sweden. Noong araw na iyon, matapos mag-almusal, isang 30 taong gulang na babae na nagngangalang Veronica Lin ang naghatid sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Marco sa daycare bago siya nagtungo sa Chalmers University of Technology, isa sa mga pinakaprestigyosong universidad sa Sweden. Estudyante siya roon noong panahong iyon. Siya ay ipinanganak noong 1973 at siya ang ikalawang anak sa kanilang pamilya at meron siyang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Christina. Mula pa noong bata siya, malaki na ang interes ni Veronica sa kultura ng Silangang Asya. Nakapagtrabaho pa siya sa ilang Chinese restaurant sa Gothenburg. Noong taong 1996, sa edad na 23, nagtungo siya sa Dalian, China upang mag-aral. Habang pinag-aaralan niya ang wikang Chinese, nagtuturo naman siya ng English ng part-time. Doon niya nakilala si Lin Yu, isang lalaking 10 taon ang tanda sa kanya at isa ring estudyante sa kanyang English class. Habang tumatagal, naging malapit ang dalawa hanggang sa tuluyan silang maging magkasintahan. Bago sumapit ang Pasko noong taong 1997, nagpadala si Veronica ng liham sa kanyang pamilya habang nasa Dalian pa siya. Ikinwento niya na umiibig siya sa isang lalaking may karisma at impluwensya sa lugar. Gayunpaman, mukhang mas malalim ang naging damdamin ni Veronica sa relasyon nila kesa kay Lin Yu.
Noong taong 1998, matapos niyang tapusin ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa, bumalik siya sa Gothenburg. Hindi naman nagtagal, natuklasan niyang buntis siya noong panahong iyon. Ibinahagi niya ang balitang ito kay Linyu at bagamat nagulat ito sa una, nagpasya pa rin siyang akuin ang responsibilidad. Kalaunan, sa panahon ng interogasyon ng pulisya, ikinwento ni Linyu na ayon sa kaugaliang Chinese, hindi katanggap-tanggap ang magkaroon ng anak ng hindi kasal. Dahil kay Veronica, sa bata at para na rin sa kanyang sarili, agad siyang nagtungo sa Gothenburg. Ang pamilya ni Veronica naman ang nag-asikaso ng pagpaparehistro ng kanilang kasal sa City Hall. May ilang ulat na naglalarawan sa kanilang relasyon bilang isang romantikong kwento ng pag-ibig na tumawid ng mga hangganan ng bansa. Ngunit sa totoong buhay, kilala si Linyu bilang isang babaero. At kung hindi lamang nabuntis si Veronica, malamang ay hindi niya ito pakakasalan. Kalaunan, sinabi rin ni Linyu na noong una ay talagang gusto niya si Veronica, ngunit habang tumatagal daw ay napansin niya ang mga pagkukulang nito. Ayon pa sa kanya, napaka-emosyonal at padalos-dalos ni Veronica. Napag-usapan na nila noon ang tungkol sa pagpapakasal, ngunit hindi sila kailanman nakagawa ng pinal na desisyon. Sa kabila ng lahat, nakaranas pa rin ang mag-asawa ng maikling panahon ng kaligayahan matapos ang kanilang kasal. Sa tuwing bumabalik si Linyu sa Sweden, may dala siyang mga regalo para sa mga magulang ni Veronica mula sa mamahaling Chinese porcelain hanggang sa mga mamahaling leather jacket. Ngunit habang tumatagal, unti-unting sinira ng mahabang panahon ng pagkakalayo ang kanilang relasyon. Nang isilang ang kanilang anak na si Marcos noong Hunyo taong 1999, wala pa nga si Linyu sa tabi nila. Pagkatapos nito, bumalik si Veronica sa tahanan ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang anak na si Marcus. Simple lamang ang naging buhay ni Veronica sa bahay ng kanyang mga magulang. Tuwing umaga, inihahatid niya si Marcus sa daycare bago pumasok sa kanyang mga klase. Pagkatapos nito, umuwi siya upang alagaan ang kanyang anak at tumulong sa pag-aasikaso sa kanyang mga magulang. Karaniwan siyang nakakauwi bandang alas 3 o alas 4 na ng hapon. Samantala, nagpapadala si Linyu ng humigit kumulang 10,000 Swedish krona o nasa $900 kada buwan bilang suporta para kina Veronica at Marcus. Ngunit habang lumilipas ang mga panahon, unti-unti siyang naging nag-aatubili sa pagpapadala ng pera at madalas pa niya itong ipinagpapaliban. Pagsapit naman ng Disyembre taong 2002, humiling si Veronica ng diborsyo. Pumayag naman si Linyu dahil aminado siyang sa pangalan na lamang umiiral ang kanilang pagsasama at pinapanatili na lamang ito para sa kanilang anak. Gayunpaman, walang isa man sa kanila ang handang magparaya pagdating sa kustudiya ni Marcus. Noong tagsibol ng taong 2003, ilang sandali bago ang insidente, nagpadala si Linyu ng isang email kay Veronica na may banta ang tono. Sinabi niya na huwag siyang itulak sa sukdulan dahil mas mahal niya si Marcus at pupunta siya sa Sweden upang pag-usapan nila ang lahat. Ngunit matapos ding sumagot ni Veronica at ipinabatid na kung gusto nitong makipaglaban, ituloy lang niya ito. Pagdating ng ika-18 ng Marso taong 2003, isang bagay ang biglang hindi naging normal. Hindi na nakauwi si Veronica ng gabing iyon. Pumunta ang kanyang mga magulang sa daycare upang sunduin si Marcus at paulit-ulit nilang tinatawagan ang kanyang cellphone. Ngunit sa kasamaang palad, kahit bukas ito, wala na ring sumasagot. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, inireport nila sa pulisya na nawawala ang kanilang anak. Ibinigay nila ang mga detalye tungkol kay Veronica at siya ay 30 taong gulang noon, 5 talampakan at 6 na pulgada ang taas, may hanggang balikat na maitim na kayumangging buhok at huli siyang nakitang nakasuot ng leather jacket at isang damit. Pagsapit ng umaga ng ika-19 ng Marso, nawawala pa rin si Veronica, dahilan upang lalo pang mag-alala ang kanyang mga magulang.
Sa panayam ng pulisya, nabanggit ng ina ni Veronica na noong nakaraang gabi ay nakarinig siya ng ilang sigaw mula sa pasilyo ng gusali. Ngunit nang sundan niya ang pinanggagalingan ng ingay upang tingnan kung ano ang nangyayari, bigla na lamang tumigil ang mga sigaw. Sa kabutihang palad, aktibo pa rin ang cellphone ni Veronica at maaari pa itong tawagan. Dahil dito, nagsimula ang pulisya na gumamit ng mga teknikal na paraan upang matuntun ang lokasyon nito. Noong gabi ng ika-19 ng Marso, natuntun nila ang signal ng cellphone at natuklasang nasa loob lamang ito ng apartment complex kung saan nakatira ang pamilya ni Veronica. Gayunpaman, dahil limitado pa ang teknolohiya noong panahong iyon, hindi nila matukoy kung saang eksaktong unit ito naroon. Kaya naman, isa-isang tinawagan ng mga pulis ang cellphone ni Veronica habang nakikinig sa labas ng bawat apartment upang malaman kung saan nanggagaling ang tunog. Kalaunan ay natukoy nila ang pinanggagalingan nito. Ito ay nasa apartment sa unang palapag na pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Tang Zhang. Matagal na kumatok ang mga pulis ngunit walang sumasagot. Dahil dito, napilitan silang sirain ang pinto at pumasok. At ang tumambad sa kanila ay isang nakakakilabot na eksena. Nakabulagta si Veronica sa pasilyong papunta sa silid tulugan at napapalibutan ng maiitim na pulang mantsa. May malinaw na mga palatandaan ng pakikipagbuno sa kanyang katawan at wala na siyang buhay. Sa puntong iyon, tila naging malinaw na ang mga sigaw na narinig ng kanyang ina noong nakaraang gabi, ang huling mga sandali ng kanyang paghingi ng tulong. Samantala, ang may-ari ng apartment na si Tang Zhang ay bigla na lamang naglaho. Gayunpaman, natagpuan sa loob ng apartment ang kanyang pasaporte at inilabas ng pulisya ang larawan nito bilang ebidensya. Sa una, malakas ang hinala ng mga investigador na si Tang Zhang ang responsable sa pagkamatay ni Veronica, lalo na nang matunton nila ang signal ng kanyang cellphone na mabilis na gumagalaw patungo sa hangganan ng Sweden at Denmark. Lalo nitong pinagtibay ang teorya na tumatakas si Tang Zhang upang makaiwas sa hustisya. Ngunit nang sundan ng mga pulis ang signal ng cellphone, natuklasan nilang itinapon lamang pala ito sa isang basurahan malapit sa istasyon ng tren. Nakatira ang pamilya ni Veronica sa ikalawang palapag ng parehong gusali habang si Tang Zhang naman ay nasa unang palapag. May lahing Chinese si Tang Zhang at ayon sa mga ulat, mahina ang kanyang kakayahan sa wikang Swedish, samantalang bihasa naman si Veronica sa parehong Swedish at Chinese. Dahil dito, paminsan-minsan ay humihingi si Tang Zhang ng tulong kay Veronica upang isalin ang mga opisyal na liham na ipinapadala ng lokal na pamahalaan. Inilarawan ng mga magulang ni Veronica si Tang Zhang bilang isang taong mabait at tahimik na hindi kailanman nagkaroon ng alitan sa mga kapitbahay. Dahil dito, hirap silang paniwalaan na kaya nitong gumawa ng ganoong kalagim na krimen. Nang tanungin sila ng mga investigador kung may iba pang taong maaaring may alitan kay Veronica, agad nilang binanggit ang hiwalay nitong asawa na si Lin Yu. Ipinaliwanag nila na nasa gitna noon ng magulong proseso ng diborsyo ang dalawa at matindi ang kanilang hindi pagkakasundo tungkol sa kustudiya ng kanilang anak na si Marcus. Bukod dito, isa ring matagumpay at mayamang negosyante si Lin Yu sa China. Kapag natuloy ang diborsyo, malaki ang posibilidad na kailangan niyang ibahagi kay Veronica ang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian at ito isang bagay na ayaw niyang mangyari. May isa pang mahalagang detalye ang natuklasan ng mga investigador. Ginagamit din ni Lin Yu ang kanyang kasal kay Veronica bilang bahagi ng kanyang aplikasyon para sa paninirahan sa Sweden. Kaya para sa mga magulang ni Veronica, posibleng labis itong naapektuhan sa desisyon ng kanilang anak na tuluyan ng magsampa ng diborsyo. Nang marinig ito, agad na sinuri ng mga pulisya ang travel records ni Lin Yu. Doon nila natuklasan ang isang nakakagulat na impormasyon. Nasa Gothenburg, Sweden pala si Lin Yu noong mga panahong iyon at nanunuluyan sa Sheraton Hotel. Mas lalo pang nakapukaw ng interes ng mga investigador ang isang bagay. Walang kaalam-alam ang mga magulang ni Veronica na nasa Sweden na pala si Lin Yu. Sa mga nakaraang pagbisita nito, palagi itong tumutuloy sa kanilang bahay.
Ngunit sa pagkakataong iyon, lihim itong nag-check-in sa isang hotel at hindi ipinaalam ang pagdating nito sa kahit sino. Dahil dito, agad na nagtungo ang pulisya sa Sheraton Hotel at inaresto si Lin Yu. Sa panahon ng interogasyon, mariing itinanggi ni Lin Yu ang anumang pagkakasangkot sa nangyari. Ayon sa kanya, labis siyang nasaktan sa mga paratang laban sa kanya at hindi niya kailanman inasahan ang sinapit ni Veronica. Sinabi rin niya na labis siyang nalungkot nang malaman ang nangyari rito. Ipinaliwanag ni Lin Yu na hindi niya pinaalam sa kanyang mga biyenan ang pagpunta niya sa Sweden dahil nasa Europe siya para sa negosyo. Ayon sa kanya, wala sa orihinal niyang plano ang pagpunta sa Sweden, ngunit dahil sa isang mahalagang transaksyon sa negosyo, kinailangan daw niyang dumaan sa Gothenburg. At dahil maikli lamang daw ang kanyang pananatili, ayaw na raw niyang makaabala pa sa kanyang mga biyenan. Ngunit higit sa lahat, meron siyang alibay. Tinatayang nangyari ang krimen bandang 3:30 ng hapon noong 18 ng Marso. Ngunit ayon sa mga ulat, kasama umano ni Lin Yu ang kanyang mga kasosyo sa negosyo mula umaga hanggang gabi ng araw na iyon. Binigyan din ito ng kanyang abogado at iginiit na mas mabigat ang hinala laban kay Tang Zhang na noon ay nawawala at pinaghanap ng mga otoridad. Matapos naman ang isang buwan ng investigasyon at sunod-sunod na pagdinig, napagpasyahan ng mga taga-usig sa Sweden na hindi sapat ang ebidensya upang sampahan ng kaso si Lin Yu. Dahil dito, siya ay pinalaya. Noong ika-25 ng Abril taong 2003, sumakay si Lin Yu ng eroplano pabalik ng China dahilan upang maging mas mahirap para sa mga otoridad ang anumang pagtatangkang muling ipahuli siya. Samantala, nanatiling nawawala si Tang Zhang. Mula nang mangyari ang insidente, wala nang nakakita o nakausap sa kanya. Ayon naman sa kumpanyang pinagtratrabahuhan niya, hindi na siya pumasok simula pa noong ika-18 ng Marso at wala na rin silang anumang natanggap na paliwanag mula rito. Pagkatapos nito, tila muling napunta sa dead end ang investigasyon. Ngunit noong ika-30 ng Abril, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay ng panibagong direksyon sa kaso. Isang babae ang naglalakad kasama ang kanyang aso malapit sa apartment complex ng pamilya ni Veronica nang mapansin niyang ayaw umalis ng kanyang alagang aso sa isang bahagi ng damuhan sa likod ng gusali. Paulit-ulit itong tumatahol sa isang partikular na lugar kung saan tila bagong nahukay ang lupa. Kapansin-pansin din ang bahaging iyon ay direktang nasa ilalim ng bintana ng apartment ni Tang Zhang. Dahil alam ng babae ang tungkol sa kasong gumugulo sa buong komunidad, agad siyang tumawag sa pulisya. Nang dumating naman ang mga otoridad, hinukay nila ang bahagi ng damuhang itinuturo ng aso at doon nila natuklasan ang isang nakakagulat na bagay. Nakabaon sa ilalim ng lupa ang naaagnas ng katawan ni Tang Zhang. Sa isang iglap, nabaligtad ang direksyon ng buong investigasyon. Lumabas na hindi pala tumakas si Tang Zhang upang makaiwas sa hustisya. Sa halip, siya mismo ay naging biktima rin ng isang krimen. Mas mahalaga pa rito, ipinakita ng resulta ng otopsiya na namatay si Tang Zhang noong ika-17 ng Marso, isang araw bago ang pagkamatay ni Veronica. Ibig sabihin, imposibleng siya ang responsable sa pagkamatay nito. Dahil dito, muling sinuri ng pulisya ang apartment ni Tang Zhang, ang mismong lugar kung saan natagpuan si Veronica at nagsagawa sila ng masusing forensic examination. Ipinakita ng resulta na ang mga pulang mantsa sa pinangyarihan ay naglalaman ng DNA ng 3 tao, kina Veronica, si Tang Zhang at isa pang hindi pa nakikilalang lalaki. Nang tuluyang maalis ang hinala kay Tang Zhang, muling ibinalik ng pulisya ang kanilang investigasyon kay Lin Yu. Bumalik sila sa Sheraton Hotel sa Gothenburg kung saan nanatili si Lin Yu at nagsagawa rin sila ng forensic examination sa kanyang silid. At doon nila natuklasan ang isang nakakagulat na detalye. Ang hindi pa nakikilalang DNA ng lalaki na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ay tumutugma rin sa DNA na nakuha mula sa silid ni Lin Yu sa hotel na iyon. Makalipas ang ilang taon, sa tulong ng mga otoridad sa China, natukoy ng pulisya ng Sweden ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Siya ay 37 taong gulang noon at ang pangalan niya ay si Zhang Hong.
Batay sa mga investigasyong hawak nila, nabuo ang teorya ng mga investigador sa Sweden na maaaring inupahan ni Lin Yu si Zhang Zong bilang isang mamamaslang upang alisin si Veronica. Malinaw na hindi praktikal na isagawa ang krimen sa Chalmers University of Technology at ang pagdukot kay Veronica habang pauwi ito ay tiyak na makakakuha ng atensyon. Ang pinakamainam na lugar para isagawa ang plano ay ang apartment building kung saan nakatira ito. Sa madaling salita, posibleng si Tang Zhang ay nadamay lamang dahil kailangan ng salarin ng isang lugar kung saan niya maisasagawa ang plano laban kay Veronica. Noong 17 ng Marso, pinatay si Tang Zhang at pinagputol-putol ng salarin ang kanyang katawan bago ito ilibing sa ilalim ng damuhan sa likod ng apartment complex sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Pagkatapos nito, ginamit ng salarin ang apartment ni Tang Zhang bilang kanyang pinagtaguan. Kinabukasan, nang makauwi si Veronica, dinukot siya ng salarin sa pasilyo at dinala sa apartment ni Tang Zhang. Matapos mawala ang kanyang buhay, kinuha ng salarin ang pasaporte at cellphone ni Tang Zhang upang palabasing tumakas ito para iwasan ang pananagutan sa krimen. Sa madaling salita ay isinangkot si Tang Zhang sa isang krimeng hindi naman niya ginawa. Tungkol naman sa kung bakit natagpuan ang DNA ni Zhang Zong sa silid ni Lin Yu sa hotel, malaki ang posibilidad na nagkita ang dalawa roon upang iulat ni Zhang Zong na natapos na niya ang kanyang misyon. Habang nananatili sa hotel, maaaring nagkaroon ng sugat si Zhang Zong at hindi sinasadyang nag-iwan ng mga bakas ng kanyang DNA. Noong 7 ng Hunyo taong 2005, naglabas ang mga otoridad sa Sweden ng isang international warrant laban kay Lin Yu na naging simula ng halos isang dekadang pagtugis sa kanya. Ngunit dahil walang extradition treaty sa pagitan ng Sweden at China at dahil na rin sa impluensya ng mga pamilya Lin at Wang sa China, halos imposibleng maibalik si Lin Yu sa Sweden. Para sa karamihan ng mga tao, maaaring isipin na ang pinakamalaking dahilan kung bakit kilala si Lin Yu ay dahil siya ang bayaw ng bilyonaryong si Wang Jianlin na minsang kinilalang pinakamayamang tao sa China at maging sa buong Asya. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ni Lin Yu ay hindi nagmula kay Wang Jianlin. Nagmula ito sa kanyang ama na si Lin Lianjiang at sa kanyang kapatid na si Lin Yusong. Si Lin Yusong ay asawa naman ni Wang Jianlin at ina rin ni Wang Xikang. Bagamat nanatili siyang mababa ang profile, malayo siya sa imahe ng isang simpleng mayamang asawa na tahimik lamang na namumuhay sa loob ng isang mayamang pamilya. Ang ama ni na Lin Yusong at Lin Yu na si Lin Lianjiang ay isang kilalang personalidad sa militar. At higit pa roon, hindi si Lin Lianjiang ang uri ng sundalong nagsimula sa wala at unti-unting umangat sa pamamagitan lamang ng pagsisikap. Sa halip, isinilang na siya sa isang napakayamang pamilya. Noong taong 2005, matapos maglabas ng international warrant ang pulisya ng Sweden laban kay Lin Yu, sinimulan nila ang mga proseso upang magtungo sa Dalian, China upang mangalap pa ng karagdagang ebidensya. Sa pagbisitang iyon, nakipagkita ang mga otoridad ng Sweden sa personal assistant ni Lin Yu na si Lin Ling. Si Ling Ling ang responsable sa pagbubuk ng biyahe ni Lin Yu papuntang Sweden at sa pag-ayos ng kanyang itinerary habang naroon ito. Pinaghihinalaan ng pulisya ng Sweden na maaaring alam ni Lin Ling ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Lin Yu sa Sweden. Hinikayat nila siyang ibahagi ang anumang impormasyong may kaugnayan sa kaso at binalaan pa siya na maaaring malagay sa panganib ang kanyang sitwasyon. Ngunit tila walang epekto kay Lin Ling ang mga babala ng pulisya ng Sweden at tumanggi siyang makipagtulungan sa investigasyon. Makalipas naman ang ilang taon, naging pangalawang asawa siya ni Lin Yu. Pero lingid sa kanyang kaalaman, unti-unti na pala siyang lumalapit sa kanyang sariling trahedya. Noong Pebrero taong 2014, isang user na gumagamit ng pangalang Uncle Bluebird ang nagpost sa Tianya Forum ng isang artikulong may pamagat na kahit ang mayayaman ay nahaharap sa panganib at namatay ang kapatid ng aking asawa sa Koh Samui Island sa Thailand. Mabilis itong naging usap-usapan at nakakuha ng napakalaking atensyon. Bagamat kalaunan ay nabura ang orihinal na post, nananatili pa rin kumakalat online ang mga screenshots nito.
Sa artikulo, ikinuwento ng may akda na ang nakababatang kapatid ng kanyang hipag ay isang napakagandang babae na mahigit 15 taon ng kasal sa isa sa pinakamayayamang lalaki sa China. Ayon pa sa post, habang nasa ibang bansa, sinakal umano ng asawa ang babae at pagkatapos ay inihulog ito sa swimming pool upang palabasing aksidente lamang ang pagkakalunod nito. Iniulat din na inaresto ng mga dayuhang pulis ang asawa, ngunit kalaunan ay nakalaya ito matapos magbayad ng malaking halaga bilang piyansa. Sa buong artikulo, tinukoy lamang ang lalaki sa letrang L. Sinasabi rin sa post na kontrolado nito ang lahat ng pera ng kanyang asawa. Minsan ay bumili ang babae ng isang apartment para sa kanyang mga magulang at ipinarehistro ito sa kanyang pangalan. Ngunit matapos ang kanyang pagkamatay, sinasabing pinalitan ni L ang mga kandado ng apartment dahilan upang mawalan ng matitirhan ang kanyang mga biyanan. Bagamat walang direktang pinangalanan sa artikulo, may ilang internet users na nagsimulang maghalungkat ng impormasyon. Hindi naman nagtagal, natuklasan nila ang isang ulat ng Thai media noong taong 2013. Ayon sa ulat, isang Chinese na babae na nagngangalang Lin Ling ang natagpuang nalunod sa isang villa sa Koh Samui Island sa Thailand. Ngunit nagdududa ang pamilya ni Lin Ling sa totoong nangyari at naniniwalang si Lin Yu nga ang responsable sa kanyang pagkamatay. Bagamat sa mga kaugnay na ulat, nagbakasyon sina Lin Yu at Lin Ling sa kanilang pribadong villa sa Koh Samui Island noong taong 2013. Noong umaga ng ika-18 ng Enero, halos wala sa sarili daw si Lin Yu nang hanapin niya ang management ng villa at sabihin na nalunod ang kanyang asawa sa swimming pool noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag niya na maaga siyang natulog at nang magising daw siya kinaumagahan, nakita na lamang niya ang katawan ng kanyang asawa na nakalutang sa pool. Agad itong iniulat ng mga empleyado ng villa sa lokal na pulisya. Pagdating ng mga pulis, nadatnan nila si Lin Yu na yakap ang malamig na katawan ng kanyang asawa sa tabi ng swimming pool. Kalaunan, napag-alamang wala ng buhay si Lin Ling nang hindi bababa sa 8 hanggang 10 oras bago pa natagpuan ang kanyang katawan. Ngunit may isang detalyeng lalong nagtaas ng hinala ng mga otoridad. May mga gasgas sa kaliwang balikat ni Lin Yu. Mukha itong mga sariwang marka ng kuko na nagpapahiwatig na maaaring nasangkot siya sa isang pakikipagbuno. Bukod pa rito, noong ika-20 lamang ng Enero, 2 araw matapos ang insidente, tinawagan ni Lin Yu ang mga magulang ni Lin Ling sa China upang ipaalam ang biglaang pagkamatay ng kanilang anak. Sa isinagawang otopsiya, natuklasan ng forensic doctor ang malinaw na mga pasa sa leeg ni Lin Ling na dulot ng matinding pagsakal. Dahil dito, nakumpirma na hindi aksidente nga ang nangyari. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay kakulangan ng hangin dulot ng matinding pagdiin sa kanyang leeg. At ang pinangyarihan ng insidente ay isang pribadong villa sa Estate Samui sa Koh Samui Island. Ayon sa isang artikulo noong taong 2011, binili ni Lin Yu ang villa noong taong 2008 habang bumibisita siya sa Thailand. Noong taong 2013, iniulat ng Chinese language newspaper sa Thailand na Jinghua Zongyuan ang kaso ni Lin Ling. Ngunit dahil sa napakalaking impluwensya ng mga pamilya Lin at Wang noong panahong iyon, pinalitan ng mga alias ang lahat ng pangalan sa mga artikulo. Tinukoy si Lin Ling sa pangalang Julie at itinago rin ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid na siyang sumulat ng nabanggit na post sa Weibo. Kalaunan, nagbahagi pa ng mas maraming detalye online ang bayaw ni Lin Ling. Ipinaliwanag niya na napakalapit ni Lin Ling sa kanyang mga magulang at bilang bunsong anak, mula pa pagkabata ay labis na siyang minahal at inalagaan ng mga ito. Kahit saan siya naroon, araw-araw siyang tumatawag o nagpapadala ng mensahe sa kanyang mga magulang. Ngunit simula noong ika-18 ng Enero, hindi na siya makontak ng kanyang pamilya. Noong ika-20 lamang ng Enero sila nakatanggap ng tawag mula kay Lin Yu. Ayon pa sa pamilya, hindi marunong lumangoy si Lin Ling at hindi ito lalangoy ng mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanilang villa sa Koh Samui ay bahagi ng isang napakaluhong 4-star resort. Maraming beses nang bumisita roon ang mga magulang ni Lin Ling, gayon din ang pamilya ng kanyang kapatid.
May mahigpit na seguridad sa resort kaya napakaliit ng posibilidad na magkaroon ng aksidenteng pagkalunod lalo na sa pribadong swimming pool ng pamilya. Iginiit ni Lin Yu na noong gabi ng ika-17 ng Enero, matapos siyang makainom ng marami, nakatulog daw siya at kinaumagahan na lamang niya natuklasang wala ng buhay si Linling sa pool. Idinagdag pa niya na bihirang uminom si Linling, ngunit maaaring nakainom daw ito ng kaunti noong gabing iyon. Sa kabila ng napakaraming katanungan tungkol sa kaso, pinili muna ng mga magulang ni Linling na paniwalaan ang kanilang manugang. Sinimulan nilang asikasuhin ang pag-uwi ng katawan ni Linling sa China. Ngunit noong ika-22 ng Enero, nakatanggap ng tawag ang ama ni Linling mula sa Liaoning Provincial Police Bureau upang alamin kung alam ng pamilya ang nangyari sa kanilang anak sa Thailand. Nang kumpirmahin nilang alam nila ang insidente, sinabi ng pulisya na napakahalagang mapanatili ang katawan ni Linling para sa anumang magiging investigasyon sa hinaharap. Ipinaalam din ng mga pulis na ang paunang pagsusuri ng mga otoridad sa Thailand ay nagtuturing sa kaso bilang isang sinadyang pagpaslang. Sa puntong iyon, tuluyang nabigla ang mga magulang ni Linling. Agad silang nagtungo sa Thailand upang suriin ang forensic report. Sa loob ng maraming taon matapos ang pagkamatay ni Linling, walang tigil silang naghanap ng hustisya para sa kanilang anak. Sa simula, dahil sa matinding pag-iit ng mga magulang ni Linling, inaresto ng mga otoridad sa Thailand si Lin Yu. Bumuo pa sila ng isang espesyal na komite sa investigasyon upang hawakan ang kaso. Ngunit lumalabas na ginamit ni Lin Yu ang kanyang impluwensya sa pananalapi upang maantala ang investigasyon na kalaunan ay ipinahinto sa pamamagitan ng isang opisyal na utos ng suspensyon. Gayunpaman, tumanggi ang pamilya ni Linling na sumuko at patuloy silang nagsampa ng mga kaso sa hukuman ng Koh Samui na kalaunan ay tinanggap ng korte. Naglabas ang korte ng warrants of arrest laban kay Lin Yu, ngunit matapos magbayad ng malaking piyansa, siya ay pinalaya din. Dapat sana ay manatili siya sa bansa habang nasa ilalim ng piyansa, ngunit sa mga kadahilanang hindi malinaw, nagawa pa rin ni Lin Yu na makabalik sa China. Noong Nobyembre taong 2014, pumasok si Lin Yu sa United Kingdom gamit ang pasaporte na nakapangalan sa kanya. Agad siyang natukoy ng facial recognition system ng United Kingdom bilang isang internationally wanted na pugante. At dahil may extradition treaty ang United Kingdom at Sweden, mabilis na inaresto ng mga otoridad si Lin Yu at ipinadala siya sa Gothenburg, Sweden. Noong Enero taong 2016, sinampahan ng mga taga-usig sa Sweden si Lin Yu ng 2 bilang ng pag-uutos ng pagpaslang. At bagamat may ebidensya na wala si Lin Yu sa pinangyarihan ng mangyari ang pagkamatay ni Veronica noon, iginiit ng prosekusyon na siya ang nag-utos sa ibang tao upang alisin sina Veronica at Tang Zong. Sa paglilitis, sinabi ni Lin Yu na hindi niya kailanman nakilala si Tang Zong, hindi niya alam na nakatira ito sa unang palapag ng apartment building ni Veronica at imposible daw na nag-utos siya ng anumang may kinalaman dito. Ngunit tumistigo ang ama ni Veronica na ilang beses nang nagkita sina Lin Yu at Tang Zong habang nananatili si Lin Yu sa kanilang bahay sa Sweden. Isa pang Chinese na dating nakatira kasama ni Tang Zong ang nagkumpirma rin na nakasalamuhan ni Lin Yu silang dalawa. Matapos naman ang maraming pagdinig at testimonya mula sa mahigit 40 saksi, nagkaisa ang hurado sa konklusyon na si Lin Yu ang nasa likod ng pagkamatay ni Veronica. Para sa kanila, ang pinakamabigat na ebidensya ay ang DNA ni Zhang Hong na natagpuan sa silid ng hotel kung saan tumuloy si Lin Yu. Dahil walang death penalty sa Sweden, hinatulan si Lin Yu ng habang buhay na pagkakakulong at ito ang pinakamabigat na parusang maaaring ipataw sa ilalim ng batas ng bansa. Gayunpaman, napagpasyahan din ng hurado na hindi sapat ang ebidensya upang patunayang si Lin Yu nga ang nasa likod ng pagkamatay ni Tang Zong. Pinaniniwalaan nila na maaaring hindi kasama sa kanyang plano ang nangyari kay Tang Zong. Matapos mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong, nabigla ang legal team ni Lin Yu. Malaki ang nagastos niya sa pagkuha ng 3 abogado nang walang tigil na naghanap ng paraan upang maapela ang desisyon. Hindi naman nagtagal, nakakita sila ng pagkakataon.
natuklasan ng mga abogado na isa sa mga miyembro ng hurado ay dati nang nag-post sa Twitter ng matitinding pahayag laban sa mga Chinese na nagpapahiwatig ng posibleng bias. Ayon sa mga legal na regulasyon, naging hindi balido ang naging hatol dahil dito. Dahil dito, ibinalik ang kaso sa mababang hukuman upang muling litisin sa harap ng panibagong hukom at panibagong hurado. At ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ng marami. Sa kabila ng paggamit ng parehong mga ebidensya at dokumento, napagpasyahan ng bagong hurado na hindi sapat ang ebidensya upang iugnay si Lin Yu sa pagkamatay ni Veronica. Dahil dito, idineklara siyang walang sala. Ipinaliwanag ng korte na ang ebidensya ng DNA ay nagpapatunay lamang na may koneksyon sina Lin Yu at Zhang Hong na natagpuan sa apartment kung saan naganap ang krimen, ngunit hindi ito ibig sabihin at hindi nagpapatunay na inutusan ni Lin Yu si Zhang Zong na alisin ang kanyang asawa. Bukod pa rito, wala ring sapat na ebidensya upang makumpirmang si Zhang Zong mismo ang responsable sa krimen. Bilang tugon sa naging hatol, parehong naghain ng apela ang prosekusyon ng Sweden at si Lin Yu. Nais ng prosekusyon na ipagpatuloy ang pananagutan ni Lin Yu sa ilalim ng batas. Ngunit ang dahilan ng apela ni Lin Yu ay ikinagulat ng marami. Matapos siyang ideklarang walang sala, pinagkalooban pa siya ng korte ng 4,100,000 Swedish krona upang sagutin ang kanyang mga gastusin sa kaso. Ngunit iginiit ni Lin Yu na hindi sapat ang halagang iyon. Ayon sa kanya, kumuha ang kanyang legal team ng mga investigador at nagpagawa pa ng salin sa Chinese ng mga dokumento ng investigasyon dahilan upang umabot sa hindi bababa sa 7,500,000 Swedish krona ang kanyang kabuuang gastos sa legal at investigasyon. Sa kabila ng mga apilang ito, wala nang sumunod na hakbang dahil mabilis na bumalik si Lin Yu sa China. Pagbalik niya doon noong Mayo at Setyembre taong 2017, nagtayo sila ng 2 kumpanya. Ito ang Zhengxi Gu Investment Corporation sa Shenzhen at ang Tangxi Gu Biotechnology Company sa Dalian. Nakatuon ang mga kumpanyang ito sa biosciences at pharmaceuticals. Noong taong 2018, binuksan ang Zhengxi Gu Cell Bank kasama ang Zhengxi Gu Life Sciences Industrial Park sa Dalian. Ayon sa mga ulat, ang ambisyosong layunin ng Zhengxi Gu ay makalikha ng personal cell bank para sa bawat mamamayan ng China. Sa isang panayam, sinabi ni Lin Yu na sinusunod niya ang pilosopiya sa negosyo ni Kazu Inamori na nagbibigay diin sa paggalang sa kalikasan, malasakit sa kapwa at pagpapahalaga sa etika at pagmamahal sa sangkatauhan. Kung panonoorin ang video ng panayam na iyon, mahirap isipin na ang lalaking nagsasalita ay nadawit na sa ilang mabibigat na kasong kriminal. Bukod sa pag-iimbak ng mga cell, nakatuon din ang Zhengxi Gu sa makabagong pananaliksik sa cell science. Sa Dalian International Life Sciences Conference noong taong 2018, nagbigay ng talumpati si Lin Yu at ipinakita pa ang isang video ng kanyang anak na babae. Ibinunyag niya na ipinanganak ang kanyang anak na may genetic defect. Noong ika-4 daw na kaarawan nito noong nakaraang taon, hindi pa ito nakakalakad. Ngunit ayon kay Lin Yu, dahil sa mga produkto ng Zhengxi Gu, malusog at masigla na ngayon ang kanyang anak. Batay sa timeline na ito, ipinanganak ang anak na babae ni Lin Yu bandang taong 2013, ilang sandali lamang matapos ang pagkamatay ng kanyang pangalawang asawa na si Lin Ling. Malakas nitong ipinapahiwatig na mabilis na nagkaroon si Lin Yu ng pangatlong asawa dahilan upang muling balikan at suriin ng mga maraming tao ang kanyang nakaraan. Sa kaso naman ni Veronica, isa sa pinakamahalagang tao ay si Zhang Zong dahil ang kanyang pangalan ay naiugnay kapwa sa pinangyarihan ng krimen at sa silid ng hotel ni Lin Yu. Pinaniniwalaan na kung matatagpuan si Zhang Zong, maaari itong magbigay ng mahalagang sagot sa kaso. Ngunit noong Oktubre taong 2015, nang magtanong ang pulisya ng Sweden sa mga otoridad sa China tungkol sa kinaroroonan ni Zhang Zong,
sinabi sa kanila na ilang taon na itong nawawala. Noong taong 2021, naglabas ng SVT Television ng Sweden ng 6 na bahaging dokumentaryo na pinamagatang Veronica and the Chinese Millionaire na tumatalakay sa kaso at sa naging paglilitis nito. Nagdulot ito ng malawakang diskusyon sa Sweden. Itinampok sa dokumentaryo ang mga panayam kay Marcus, ang anak ni Linneo at Veronica, gayon din sa ama, kapatid at malalapit na kaibigan ni Veronica. Matapos naman ang pagkamatay ni Veronica, lumaki si Marcus kasama ang kanyang mga lolo't lola sa panig ng kanyang ina at hindi na niya muling nakita ang kanyang amang si Linneo o ang kanyang mga lolo't lola sa China. Noong una ay sinabi sa kanya ng kanyang mga lolo't lola na namatay na ang mga magulang niya sa isang aksidente sa sasakyan. Ngunit nang siya ay 7 taong gulang na, hindi sinasadyang nakakita si Marcus ng isang videotape sa bahay at napanood ang mga ulat sa balita na nagsasabing maaaring sangkot ang kanyang ama sa pagkamatay ng kanyang ina. Lubhang masakit para sa kanyang katotohanan iyon. Sa kabutihang palad, maayos siyang pinalaki ng kanyang mga lolo't lola. Sa dokumentaryo, isiniwalat ni Marcus na minsan niyang sinubukang makipag-ugnayan sa kanyang ama. Sumulat siya ng liham para kay Linneo sa pamamagitan ng isang Chinese journalist at ipinadala ito sa punong tanggapan ng Zhang Zigu. Sa liham ay sinabi ni Marcus na hindi madaling isulat ang liham na iyon. Sinabi rin niya na siya ang anak ni Linneo, ngunit napakatagal na nilang hindi nagkikita. Tungkol sa kanyang ama, kakaunti lamang ang mga alaala niya rito noong bata pa siya. Sa paglipas ng mga taon, marami siyang narinig mula sa ibang tao tungkol dito, tulad ng pagiging mabait, mapagbigay at mahusay nito. Ngunit marami rin siyang narinig na nakakagambalang kwento tungkol dito. Sinabi ni Marcus na nais niyang magkaroon ng sarili niyang pag-unawa sa kanyang ama. Nais niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nito at ng kanyang ina. Nais din daw niyang malaman kung ano ang tingin nito sa kanya. Bilang anak, gusto niyang malaman kung mayroon pa ba itong pagmamahal ng isang ama para sa kanya o isa lamang siyang taong ayaw kilalanin. Sa kabila ng pagpapadala niya ng liham, wala siyang natanggap na anumang sagot. Posibleng hindi kailanman nakita ni Linneo ang liham dahil sa isang hindi pagkakaunawaan o marahil ay hindi siya handang harapin si Marcus. Noong Agosto taong 2024, iniulat ng SVT Television ng Sweden na si Linneo ay inaresto sa China dahil sa hinalang pagkakasangkot sa isang pagpaslang. Gayunpaman, wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang mga otoridad sa China tungkol sa kanyang pagkakaaresto. Matapos ang mahigit 20 taon bilang isang pugante, ang biglang pagkakahuli kay Linneo ay nagdulot ng maraming tanong. Ito na ba ang simula ng paglantad ng mas marami pang lihim? O ito na ba ang pagbagsak ng isang lalaking minsang nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan? Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi hintayin ang mga opisyal na ulat. Ayon sa mga balita mula sa Hong Kong, naniniwala ang maraming legal experts na ang pagkakaaresto kay Linneo sa China matapos ang napakaraming taon ay nagpapahiwatig ng malamang na doon siya lilitisin. Napakaliit umano ng posibilidad na maipadala siya sa Sweden. Gayunpaman, haharap ang paglilitis sa maraming hamon, kabilang ang pagiging katanggap-tanggap ng mga ebidensya, ang karapatan ng akusado sa isang patas na depensa, at ang masalimuot na usapin ng international na kooperasyong legal. Sa ilalim ng batas ng China, kung magiging malinaw at matibay ang mga ebidensya, maaring mahatulan si Linneo ng habang buhay na pagkakakulong o maging ng parusang kamatayan, depende sa bigat ng kanyang krimen. Ngunit kung hindi sapat ang ebidensya, maaari ulit siyang mapawalang sala at makalaya ulit. At dito nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Ipinaalala sa atin ang kasong ito na gaano man katagal ang lumipas at gaano man kahirap lutasin ang isang kaso, hindi dapat kailanman isantabi ang dangal ng batas at ang paghahanap ng hustisya. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay ilagay mo naman kung anong oras at saan mo ito napanood para alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.